Okay mga bossing, welcome po sa ating panibagong video. So sa video na to mga bossing is may update ako sa inyo. Bago kayo bumili ng front shock na pang NMAX mga boss, dapat alamin nyo muna to. Kasi nga mga bossing, sa front shock ng NMAX natin, so akala nyo talaga na plug and play lang. So kung tutusin, plug and play naman siya, pero may hindi kayo alam mga bossing. May hidden issue po itong NMAX front shock natin mga bossing. Yan, so kung nakikita nyo, okay lang siya mga boss. Kung nakikita nyo, gusto nyo ba panoorin itong hidden issue ng front shock ng NMAX? So panoorin mo lang ito ng buo. Okay mga bossing, before tayo mag-proceed nyan, itong front shock na pinapakita ko ng pang NMAX is sa mga nagbabalak pa lang po na magpapalit ng front shock na pang NMAX. So eto, sasabihin ko sa inyo, bago kayo bumili ng NMAX na pang front shock mga boss, dapat alam nyo na to hidden issue sa front shock na NMAX. So una, dapat tinatabasan muna nito mga bossing. Ayan, kasi pag hindi nyo tinatabasan yan, kapag nadaan kayo sa humps, kasi alam nyo naman ang play ng front shock natin is bababa talaga yung front fender. So matatamaan po dito yung front fender niya mga bossing, mababasag po yan. So kaya kinailangan po na tatanggalin ito. Ayan, so sa akin ang ginawa ko dito is nilagari ko lang ng pambakal. So ayan, so nilihaan ko naman para makinis din siya. Ayan, so ganito po siya nung hindi pa natin natabasan mga boss. Ayan, so baligan yan po siya. Ano kasi siya, masasayad kasi siya sa front shock. Ulitin ko, sa mga nagbabalak lang po na magpapalit ng front shock, okay, sa mga nanatiling stock lang ng front shock, sana nga hindi kayo magalit sa akin mga bossing. Kasi nga mga boss, ang video nito is para lang po ito sa mga nagbabalak na magpalit ng front shock. At least na aware sila na para po hindi po mababasag ang kanilang front fender. Sana hindi kayo magalit sa akin sa mga naka-stay stock lang na front shock. Kasi nga kung tutuusin naman, may disadvantage din ang front shock mga boss. Alam nyo kung bakit? To, yung front shock ng stock natin, kasi kapag tumagas kasi itong langis sa gilid niya mga boss, is hirap po makahanap ng oil seal nito. Naka-advantage lang nito sa front shock na pang NMAX natin, kahit saang shop na malapit nyo is meron silang available nito na oil seal na pang NMAX. So yun ang kagandahan nito mga bossing, at napakamura pa. So etong front shock na stock, so pahirapan talaga mga boss. Yan, kaya nagpalit ako ng pang NMAX na front shock. Kung nakikita nyo mga bossing is binabaan natin mga bossing, kaya may sobra. Yan kung nakikita nyo. Yan, kasi nga yung telescopic nito sa pang NMAX is mahaba kasi siya mga bossing. Bale sa pagbaba naman nito, ayan, kasi sa pagbaba naman nito ng front shock na pang NMAX, ayan. So dito lang ako kumuha sa stock na front shock mga bossing. Bale dinugtong ko lang yan. Ayan, para makuha po ang sukat niya. Ayan, so dinugtong ko yan. So liyan po mga bossing, dinugtong ko lang yan para po pag may sobra, babaan na lang. So kung yun nakikita nyo may sobra po, binabaan ko siya. Ayan, so dinugtong ko lang na magkasukat pa rin yung sa stock niya sa shock. Ayan, kasi nga kung i-magic lured natin ito is matagtag kasi siya mga bossing. Yun po ang disadvantage kapag nag magic lured kayo. So ang ginawa ko dito para po manatiling maganda pa rin ang kanyang laro niya is dito na lang ako nagbaba mga bossing. Yan, so nung naisalpak ko na, so nung naikabit ko na at na ride test, medyo sa umpisa pa lang matagtag siya mga boss. Matagtag talaga siya pag umpisa. Kapag na break in mo na ng maayos is maganda na po ang kanyang laro nito mga bossing. Subok ko na po ito. So ngayon kinalas ko po siya dahil may hidden issue po ito ang ating front shock na pang NMAX. So ito po ang pinaka hidden issue ng ating NMAX na pang front shock. So ito, basag po yung ating front fender natin mga boss. Ayan, ayan, nung naikabit ko na to lahat mga boss, ayan, so okay naman siya. Kahit rough road po sa patag is hindi naman po siya tumatama sa front fender. So dun ko na po nalaman ng mga ilang beses talaga na kapag yung daan is palusong po tapos may rough road, tumatama po siya sa ating front fender. So ito po siya mga boss. Yan, basag po. Yan, kung nakikita nyo may mga crack na po yan.
Yan. So yun po talaga ang pinaka hidden issue ng ating pang NMAX na front shock. So nung bago ko pa lang po kinabit itong front shock na pan NMAX, may nag-advise na talaga sa akin dati na bago mo isalpak itong front shock na pang NMAX is tatabasan mo muna itong front fender niya, kasi nangyari kasi sa kanya mga boss, nabasag din ang kanyang front fender. So ang ginawa niya is tinabasan niya dito mga bossing. Ayan. So, nung nakabit na at napatest ride na natin, so nagkatotoo po ang sinasabi niya. Tumatama talaga yung front fender. Kasi nga doon ko po narinig yung lagutok nung first time ko po mag-ride sa Maxim. So doon na po siya tumatama mga bossing, lumalagotok siya kasi yung OBR natin is mabigat. Kahit may rough road naman sa patag is hindi naman siya tumatama mga bossing. Doon talaga siya tumatama pag may kunting rough road lang po sa palusong. So yun po, lumalagotok siya kasi akala ko sumasayad talaga dito. Ayan, so nung nabuksan ko na, so ito pala basag na talaga ang ating front fender natin. Ayan, so yun pala ang pinaka hidden issue ng ating front shock na pang NMAX. Ang gagawin ko dito mga boss is tatabasin ko po ito. Ayan, so kung nakikita mo yung markings na yan, so ito hindi na po ito kasali. Yan, hindi na po, wala na po ito. So ito lang po yung tatabasin natin. Yan, kung nakikita mong markings na yan. Yan. So yan lang po ang tatabasan natin mga bossing, para hindi po tatama sa ating front fender. Para hindi siya mapasukan is takpan ko na lang po dito mga boss. Yan. So okay mga bossing, natapos na rin natin ito matabasan. Yan. So ito na po siya mga boss. So ito po yung basag na sobra. Yan. So ito po siya. Yan. So dito naglagay na rin ako dito ng rubber dito. Yan, para di po siya mapasukan ng tubig. Yan. So yan, so ibabalik muna natin ito mga boss, tapos tingnan natin. Yan. Ayan, so okay na mga bossing, natabasan na rin natin. Ayan. So di na siya tatama sa frame dito mga boss. Diyan sa ilalim na po siya tatama. So wala nang fender dito na extended. So ang ginawa ko dito is naglagay na lang ako ng rubber. Yan, so may rubber mat ako na ginawa dyan. So bali tinapakan ko na lang dyan para hindi po siya mapasukan ng tubig. So ayan na po siya mga boss. Yan.